Hinarang ni Luffy ang oversized na pusa at si Mochi na mukhang baby bear. Inattack ulit si Luffy ng oversized na pusa, pero ginamitan naman ito ng spinning cat suplex ng ating bida, kaya bulagta si Richie. Nagulat sa lakas ni Luffy si Mochi at nagmamakaawa itong wag sasaktan. Pero sa galit ng ating bida sa ginawa nito kay Shoshu, binigyan niya ito ng gintong aral na hindi niya makakalimutan. Umatak si Kabaji gamit ang acrobat sword technique. Pero dahil swordsman ito, si Zoro ang humarap sa swordsman na taga-perya. Nakita ni Kabaji ang sugat ni Zoro, at nagbuga ito ng apoy at sinipan ang sugat ni Zoro. Namilipit sa sakit si Zoro, at nagpatuloy na sa pag-atake ang mandarayang taga-perya. Muling sinipa ni Kabaji ang sugat ni Zoro, at sa pangalawang pagkakataon, namilipit ulit si Zoro sa sakit. Sa pangatlong pag-atake ng mandarayang taga-perya, hindi na iniwasan ni Zoro ang pag-atake sa kanyang sugat, kundi nagpakita ito ng katatagan na ikinagulat at ikinainis ng kanyang kalaban. Sabi ni Zoro na ang pangarap niya ay ang maging greatest swordsman. Kaya hindi siya magpapatalo sa mga kung sino-sinong swordsman lang. Kinainis ito ni Kabaji, nagsimula na umatake ang mandarayang taga-perya. Ginamit niya ang turumpo technique na isa-isa hiniwa ni Zoro. Sinunod niyang ginamit ang kanyang acrobat technique, nakaisip ng pandaraya si Kapitan Ilong, tinangkan niyang hawakan si Zoro, upang hindi makaiwas sa pag-atake ng mandarayang taga-perya. Buti na lang at nakita ni Luffy ang kamay, at kanya itong tinapakan, kaya nakaiwas si Zoro sa pag-atake ni Kabaji. Bumalik ang scene sa laban ni Zoro at Kabaji, parehong naghahanda ng magpakawala ng pang-finaling atake ang dalawa. Naunang sumugod si Kabaji gamit ang kanyang acrobat sword technique. Ginamit naman ni Zoro ang kanyang free sword style. Nagawang pabagsakin ni Zoro ang mandarayang taga-perya, at nanaig ang superiority ng kanyang free sword style laban sa pipichujing acrobat sword style. Nagpahinga na si Zoro at pinaubayan na ang pagtuturo ng gintong aral kay Captain Buggy. Galit na galit si Captain Buggy na gustong manakit. Mas kinagalit nito nang malamang gustong maging Pirate King ni Luffy dahil ito rin ang kanyang pinapangarap. Naikumpara ni Kapitan Ilong si Luffy sa hambog na pirate captain ng Red Hair Pirates. Nagtaka si Luffy kung ano ang kaugnayan ni Kapitan Ilong kay Shanks na kanyang mentor. Sabi ni Captain Buggy na kung may gusto kang malaman dapat mong paghirapan. Nagumpisa ng umatake si Kapitan Ilong, pero madali lang ito na iwasan ni Luffy. Nagpaulan ng kutsilyo ang payaso, pero pinahaba ni Luffy ang kanyang braso at inilagan ang mga ito. Sumuntok naman si Luffy at nailagan din ito ng payaso, pati na rin ang sumunod na counter-attack ni Luffy. Tabla ang tagisan ng lakas ng dalawang Devil Fruit user. Sumugod ulit si Kapitan Ilong at nasugatan niya si Luffy, pero ang kinagalit ni Luffy nang mahiwa ang kanyang straw hat. Sagot ni Kapitan Ilong, kung importante sa'yo ang isang bagay, dapat mo itong protektahan ng iyong buhay. Muli niyang inatake ang straw hat at tuluyang napasakamay. Pagtanto niyang kay Shanks ito, kaya inis na inis at tinapon niya sa sahig ang straw hat. Kinagalit lalo ni Luffy ito at sinugod si Kapitan Ilong at kanya ito binigyan ng ultimate kick. Nagumpisang nang magkwento si Captain Buggy ng istorya nilang dalawa ni Shanks. Mag-crewmate silang dalawa sa barko ng Roger Pirates. Lagi silang nag-aaway dalawa pero magkasanggap pa rin pagdating sa labanan. Malaki man ang pagkakaiba nila sa paniniwala bilang pirata, pero hindi maitatanggi na magkaibigan sila. Si Buggy ay mahilig sa kayamanan at ang gusto naman ni Shanks ay magpakasaya at maging malaya. Binalita ni Shanks na nakakuha sila ng isang Devil Fruit at ito ay naging interesado. Nagpanggap si Buggy na kinain niya ang Devil Fruit, pero itinago niya talaga ang totoong Devil Fruit upang ibenta sa black market. Habang hawak niya ang Devil Fruit at ang mahpa ng kayamanan, biglang dumating si Shanks at napilitan itago ang Devil Fruit sa kanyang bibig. Akala niyang umalis na si Shanks, nagulat ito nang biglang bumalik si Shanks at nakain niya ang Devil Fruit. Biglang nilipad ng hangin papunta sa dagat ang kanyang mahpa. Agara naman itong tinalo ni Buggy at napagtanto niya na hindi na siya makalangoy sa karagatan. Dali-daling tumalon si Shanks at niligtas si Buggy. Sinabi ni Kapitan Ilong na yun ang dahilan kung bakit galit siya kay Shanks, dahil nasira ang kanyang mga plano. Hangang nakita ng payaso na tangay-tangay ni Nami ang mga kayamanan at agaran niya itong sinugod. Biglang napahinto si Kapitan Ilong at nalukot ang kanyang muka. Sinipa pala ni Luffy ang kanyang betlog na kinabaog nito. Tuluyang inangkin ni Nami ang mga kayamanan ng payaso, kaya mas lalong nagalit ito. Biglang dinisassemble ni Kapitan Ilong ang kanyang katawan. Ngunit yung paa niya ay naglalakad at nakita ni Luffy. Nang atakihin ulit ni Kapitan Buggy si Nami. Hinawakan ni Luffy ang paa at hinampas na parang martilyo dahil dito napaaray ng husto si Kapitan Ilong. Umatake ulit si Kapitan Ilong kay Nami, kaya dali-daling tumakbo ang ating bida at binigyan ng flying kick sa muka ang payaso. Nangudmud ang mukha ni Kapitan Ilong sa kanyang mga kayamanan. Galit na si Captain Buggy at nagre-assemble ng katawan. Pero ang ulo, kamay at paa lang ang nagdikit-dikit, kaya nagmuka siyang unano. Tinali ni Nami ang ibang parte ng katawan ni Kapitan Ilong. Sabay ginamitan ni Luffy ang isang pangmalupitang atake. Ito ang tinatawag na Ultimate Cannon. Lumipad sa malayo ang unanong payaso na parang binala sa kanyon. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.